Mga ka-Republic, magiging gyera ng mga higante ang paparating na Commissioner's Cup. Isang 7'6" at isang 7'3" plus mga 7-footers pa ng ibang team ang makakasagupa ng pinakamaliit na import ngayon na si Justin Brownlee. Kakayanin ba ng puso ng Never Say Die team ang mga higante? Magbabalik na rin si Mikey Williams, ngunit hindi na sa bakura ng TNT kundi sa puder na ng Converge. Nagigil na bumawi matapos isalya ng Ginebra sa playoffs ng All Filipinos sa kabila ng kanilang twice to beat advantage. At hindi lang si Damun ang magre-return of the comeback. Babalik na rin si Greg Slaughter upang maging tore ng Titan Ultra. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel. At kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, sa pagbubukas ng Commissioner's Cup sa March 11, may isang tanong na nasa isip ng lahat ng Ginebra fans. Hanggang saan daw yugto ng conference makakarating ang Gin Kings? May tiyak ng sagot dito ang mga Ginebra haters. Hindi raw makakasalta kahit sa playoff sa mga mag-aalak dahil daw sila ang may pinakamaliit na import. Ngunit teka lang, nakalimutan na ng marami di lang minsan na pinatunayan ni Justin Brownlee na naihatid niya sa kampyonato ang Ginebra sa ilang nakaraang conference na may mas matatangkad na import kaysa kanya. At sa mga conference din ito niya nakuha ang dalawa sa kanyang 3 Best Import Award. Ngunit malaki ang kaibahan ng paparating na conference. Kung dati 3 or 4 inches lang ang taas sa kanya ng ibang import, ngayon ay isang talampakan ang tangkad sa kanya ni Sam Diguara ng Macau Blackbirds. At para namang tinitikis ng pagkakataon ng Macau Blackbirds din ang kanilang makakatapat sa kanilang unang laro sa March 20. Anong diskarte ang gagawin dito ng Ginebra coach? Sasapat ba ang puso ng Never Say Die upang malusutan ang guest team? Ang labang ito ang magiging unang barometro para malaman kung tama ba o mali ang desisyon ni Tim Cone na dalhin si Justin Brownlee sa gitna ng mga higante. Kung maraming nag-aabang sa pagharap ni Justin Brownlee sa mga higanting import, marami rin ang nag-aabang sa pagbabalik ni Mikey Williams sa PBA pagkatapos ng 3 taong pananatili sa US. Maaalalang nagkaroon ng contract dispute sa pagitan ng 2-time finals MVP at ng Talk and Text. Nakipagmatigasan si Williams sa TNT management na umabot ng ganun katagal hanggang magpasya ang tropang 5G na i-trade na lang sa Converge ang Phil Guard kapalit ni Jordan Heading. Kung di ako nagkakamali, almost 1 year din yata ang ipinaghintay ng FiberXers para mapapirma si Mikey Williams. At ngayon, confirmed na. Babalik na ang Phil Guard na tumulong sa TNT noon na makasungkit ng 2 kampyonato. Excited ang mga fans ng FiberXers dahil posible raw na ito na ang simula ng pamamayagpag ng kanilang team. Matapos isalya ng Ginebra sa playoffs ng nakaraang All Filipino sa kabila ng kanilang twice to beat advantage, siniguro ng kanilang mga fans hindi na raw mauulit ang ganong eksena dahil meron na raw silang veterano na may pamatay na 3. Hindi mo pwedeng pabayaan sa labas si Williams at kapag close out ng double team, makakawala ang alinman kina Alec Stockton at Juan Gomez Diliano na isa ring 3-point shooter. Idagdag mo pa ang hassle na ibibigay ni Calvin Abueva na naharbat din ng Converge mula sa Titans. Ngunit isa rin itong malaking sugal para sa Converge. Halos 3 taong di nakapaglaro si Williams. Kahit sinasabing di naman ito nagpabaya, nakikipag-practice di umano ito habang nasa US, pero malaki ang pagkakaiba ng 5-on-5 competitive game kaysa mga light practice na parang nagpapapawis lang. Ang tanong, game ready ba si Williams? Wala kayang kalawang ang mga kasu-kasuan nito? Malalaman yan sa March 11 kapag hinarap ng Converge ang Macau Blackbirds sa Ninoy Aquino Stadium, 7:30 ng gabi. Kung excited ang marami na makita kung taglay pa rin ni Williams ang shooting touch niya 3 years ago, nasasabik din ang marami na mapanood kung anong lakas ang dadalhin ni Greg Slaughter sa kupunan ng Titan Ultra. Planchado na umano ang usapan sa pagitan ni Greg Zella at ng Titan Ultra Team Management. Pumayag si Slaughter sa malaking bawas sa kanyang hinihinging sweldo
makabalik lang sa PBA. For the love of the game daw ito, pahayag ng kanyang kampo. Hindi na sa pera lang. Gusto lang daw niya talagang makabalik sa PBA at mapanood siya ng kanyang mga anak na naglalaro sa number 1 basketball league sa bansa. Si Greg Slaughter ang noon pa talagang katapat ni Junmar Fajardo. Sa Collegiate League pa lang sa Cebu, sila na lagi ang naglalaban. Sa edad niya ngayon na 37, mas mabagal na raw siya kaysa dati. Pero ang 7-footer ay 7-footer. Malaking problema ang dadalhin niya sa kalaban sa kanyang presence sa ilalim. Ayon sa mga reports, naipasa na sa PBA office ang kontrata at ang go signal na lang ng liga ang hinihintay upang maging opisyal ang pagbabalik niya sa PBA pagkalipas ng 5 taon. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.